Maingat na bumangon sa kama si Denise upang hindi magising ang katabing si Rex. Tila siya pusa sa bilis ngunit tahimik na pagkilos. Dinampot niyang isa-isa ang mga nakakalat niyang damit sa lapag. Nakangiting napabuntong hininga siya nang makitang hindi na maaari pang pakinabangan ang kanyang panty. Napunit na naman kasi iyon ni Rex dahil sa sobrang pagkasabik. Kinuha na lamang niya ang shorts at pating kayad na lumabas ng silid. Hindi na siya nag-abalang magbihis. Nagtungo na lamang siya sa likod bahay. Luminga-linga sa paligid. Napailing siya. Para naman siyang tanga. Firewall ang bakod ni Rex. Nasa 20 talampakan ang taas. At ang mga kapitbahay ay walang pakialam sa buhay ng iba. Walang makakakita sa napipinto niyang ritual. Kinuha niya ang maliit na bote sa bulsa ng kanyang shorts. Itinaktak ang laman noon sa kanyang palad. Napakabaho ng langis na laman noon, ngunit sanay na siya. Ipinahid niya ang langis sa dulo ng kanyang hinliliit sa kaliwa. Pinaglandas niya ang kamay sa braso paangat sa kanyang kilikili, sa tagiliran hanggang sa ilalim ng tadyang. Pagkatapos ay ganon din ang ginawa sa kanan niyang hinliliit, braso at tagiliran. Nagbuhos siya muli ng langis sa palad. Sa pagkakataong iyon ay sabaywang naman siya nagpahid. Paikot habang umuusal ng isang dasal na hindi maaaring banggitin ng malakas dahil manlalagas ang kanyang mga ngipin. Ilang sandali pa at nakaramdam na si Denise ng kirot sa kanyang baywang. Napatakip siya ng bibig upang ikulong ang kanyang mga singhap na papalakas habang tumitindi ang kirot sa kanyang katawan. Napayuko siya nang sumigid ang makabalibotong pagbabago sa kanyang likod. Ngunit agad din siyang napaliyad nang kumirot ang balat sa likod ng kanyang baywang. Kinagat niya ang sariling kamay. Napakasakit ng kanyang itaas na katawan. At kung hindi lamang maagap na pagbuka ng kanyang malalaking pakpak, ay baka bumagsak na sa lupa ang napugot niyang katawan. At sa wakas ay isa na muli siyang manananggal. Mabilis na naghilom ang sugat sa kanyang kamay na pinanggigilan niyang kagatin. Handa na siyang muli sa paglipad at paghahanap ng mailalaman sa kanyang sikmura. Iniunat-unat niya ang katawan habang kumakampay ang mga pakpak. Iniikot-ikot ang kanyang leeg. Ang sarap ng pakiramdam. Nilingon niya ang pang-ibabang katawan. Binuhat niya iyon at iniupo sa mataas na sanga ng puno ng mangga na naroon sa bakuran ni Rex. Doon niya itatago ang kalahati ng kanyang katawan dahil sino ba naman ang mag-iisip na naroon iyon. Pinaglandas niya ang daliri sa paligid ng hiwa ng kanyang baywang. Pagkatapos ay mabilis nang humimpapawid. Sa umaga ay sekretarya ng isang OB-GYN si Denise. Kay dali tuloy para sa kanya na maghanap ng makakain. Palibhasa ay nasa kanya ang lahat ng impormasyon ng mga pasyente. Ang kailangan lang niyang gawin ay pumili ng hinog na balot. Tumulo ang laway ni Denise sa naisip. Isang buwan na siyang hindi nakakatikim ng balot. Hindi naman kasi siya araw-araw nananalasa. Tuwing kabilugan lamang ng buwan. Dahil sa malinaw na mga mata at malakas na pang-amoy, ay natuntun ni Denise ang tirahan ng kanyang pakay. Malayo-layo pa kung tutuusin, pero natatanaw na niya. Napalunok siya bago naghanda sa paglusob. Ngunit walang ano-ano ay may bumangga sa kanyang katawan, kaya't nawalan siya ng kontrol sa paglipad. Nagpasirko-sirko siya at dulot noon ay nakaramdam siya ng hilo. Hindi niya maikampay ang mga pakpak dahil tila ba iyon payong na nang mahipa ng malakas na hangin ay nagtikwasan ang mga tadyang. Napahiyaw siya. Maya-maya pa ay naramdaman niyang may dumukot sa kanyang buhok
at pinaikot-ikot siya sa ere. Lalong napapalahaw si Denise. May ideya siya kung anong nangyayari sa kanya, kaya kailangan niyang ipagpaliban ang pagkain ng hinog na balot. Kailangan niyang iligtas ang sarili at makatakas. Sinubukan niyang abutin ang kamay na may hawak sa kanyang buhok, ngunit hindi niya iyon mahagip dahil sa haba na rin ng kanyang buhok at sa walang tigil na pagwawasiwas sa kanya. Wala siyang magawa kundi ang sumigaw at magmakaawa na tantanan na siya nito. Hindi niya alam kung naawa nga ba ang umatake o napagod lang ito sa ginagawa kaya binitawan na siya nito. Ngunit sa ginawa naman noon ay nawalan na naman siya ng kontrol at dire-diretso siyang tumilapon sa kung saan. Tumama ang katawan niya at mga pakpak sa salasalabid na linya ng kuryente. Naturalmente ay nakuryente siya at napaso sa pagkislap ng mga nasusunog at napigtas na kable. Bago siya tuluyang humalik sa kalsada ay nagdilim ang buong paligid dahil sa pagkamatay ng kuryente. Narinig niya ang tarantang sigawan ng mga tao. May mga nakakita sa kanya, datapwat hindi mga sigurado dahil sa kadiliman. Nananakit man ang buo niyang katawan, ay pinilit ni Denise na makalipad. Ikinampay niya ang pagal na mga pakpak. Lalong umugong ang sigawan ng mga tao. Anang mga iyon ay may naririnig na pagaspas. Bago pa man matutukan ng lente ng cellphone ang kanyang kinaroroonan, ay mabilis nang nakaangat si Denise at lumipad papalayo. Ingat na ingat siya sa pagtapat sa liwanag na nagmumula sa nasusunog na poste. Gayon din ay alerto siya sa panganib sa himpapawid. Baka inaabangan pa siya ng umatake sa kanya at sundan pa siya nito pauwi. Sumisilip na ang liwanag ng araw nang mapagpasyahan ni Denise na tuluyan nang bumalik sa mansyon ni Rex. Nailigaw niya na ang umaatake sa kanya. Takot na lang din noon na abutan ng sikat ng araw. Naghanda ng almusal si Denise. Puyat na puyat siya ngunit kailangan niyang magtrabaho. Maliban sa pagiging sekretarya ng Obigayni, ay tumutulong din siya sa ilang gawain sa bahay nito. Ang totoo naman kasi niyang trabaho ay kasambahay ni Doktora Olga. Ngunit nang maglahong parang bula ang sekretarya nito, ay nagboluntaryo siyang pumalit doon, kapalit ng mas malaking sweldo. Palibhasa ay wala siyang maipresentang mga dokumento na magpapatunay ng high school graduate siya, ay ayaw pa nitong pumayag. Mabuti na lamang at sinulsulan ito ng asawang si Rex na tanggapin na nga lamang siya. Nabubwisit daw kasi si Rex kapag nakikita siya sa bahay dahil napakakupad niyang kumilos. At least sa klinika raw ay baka mas mapakinabangan siya. Haling na haling ang doktora sa bata nitong asawa. Kaya naman mabilis itong pumayag. Malay ba ni Doktora Olga na kunwari lang pala ang disgusto sa kanya ni Rex upang maitago ang bawal nilang relasyon? At malay rin ba ng mag-asawa na nilapa niya na ang dating sekretarya ng doktora upang siya ang pumalit sa papel nito? Magkasabay na umalis ng mansyon sina Doktora Olga at Denise. Habang sakay ng kotse ng doktora, ay sinesermonan siya nito. Bakit daw nanlalalim ang kanyang mga mata? Paano raw siya makakapagtrabaho kung ganoong tila puyat siya at pagod? Huwag daw niyang sayangin ang tiwala at awang ipinagkaloob nito sa kanya noong mga panahong wala siyang mapuntahan. Panay pasensya na po ang tugon ni Denise. Totoo naman, bagamat strikta at mukhang masungit, ay may gininto ang puso naman si Doktora Olga. Tinanggap siya nitong kasambahay noong palaboy-laboy siya sa labas ng village ng mga ito. Tinarget talaga niya ito dahil naaamoy niya ang mabangong samyo ng mga buntis at sanggol sa katawan nito. Hindi naman trabaho lang ang pakay niya rito, kundi pagkain. Mabuti na lang at nadala niya ito sa iyak at pambobola na kamukha ko nun nito ang namayapa niyang ina. Hayun tuloy at may trabaho na siya.
May pagkain at may lalaking nagpapaligaya. Sa kabila ng sermon ni Doktora Olga, ay lihim na napangiti si Denise. Kay ganda pa rin naman ang buhay niya, kung hindi lang sana sa bruhang nakaharap niya kagabi. Bumaba sila ni Doktora Olga sa parking lot ng gusali kung saan nakapwesto ang klinika nito. Bitbit niya ang bag ng doktora at kasunod siya sa paglalakad. Nang biglang sumigid ang kilabot sa kanyang batok. Napahaplos siya roon at lumingon sa likod. Parang may nagmamasid sa kanya, ngunit wala naman siyang nakita. Napapitlag na lamang si Denise nang tawagin siya ng doktora. Busangot ang mukha nito nang lingunin siya. Patakbo siyang sumunod dito at binaliwala na lamang ang kakaibang pakiramdam. Kinagabihan ay naghanda na muli si Denise para puntahan ang bago niyang target. Ayaw na niyang balikan ang target niya noong nagdaang gabi dahil baka inaabangan siya ng bruha sa ruta na paroon. Ipagpapaliban na sana niya ang paglipad. Ngunit talagang naglalaway na siya sa hinog na balot. Ganoon na lamang nga ang pagpipigil niyang dilaan ang mga buntis na pasyente ng umaga na yon. Napabuntong hininga siya nang makita ang bahay ng bago niyang target. Ngunit natigilan siya sa ere nang makita niyang may ibang manananggal ang nakadapo sa bubungan noon. Abat uunahan pa siya. Napalunok siya nang mamukaan ang nasabing manananggal. Nginisihan siya noon at saka dahan-dahang umangat sa bubong. Pumihit pa kanan si Denise. Hindi siya maaaring magbalik sa mansyon ni Rex. Tiyak na susundan siya nito. Kaya naman ililigaw niya itong muli kagaya ng ginawa niya noong nagdaang gabi. Ngunit paano nito nalaman kung saan siya patungo sa gabing yon? Nalaman nga ba nito? O nagkataon lamang? Nilingon niya ang manananggal. Lumilipad na rin iyon, ngunit hindi siya sinusundan. Nanlaki ang kanyang malalaki ng mga mata. Patungo ito sa mansyon. Patungo ito sa kanyang kalahating katawan. Isinigaw niya ang pangalan nito at nagmamadaling humabol. Nilingon siya ng manananggal na si Angelica bago nagpakawala ng nakakalokong tawa. Napakabilis nitong lumipad. Mas mabilis pa sa kanya dahil mas magaan ang katawan nito. Maluha-luha si Denise. Ang kinaiinggitan niya noon kay Angelica ay ang siyang dahilan ngayon kung bakit nanganganib siya. Hindi niya ito maabutan, kaya naman nagmakaawa siya. Sa ginawa niya ay napahinto ang babae at nilingon siya. Bakas ang matinding puot sa mukha nito bago siya sinigawan. Makapal daw ang kanyang mukha at ambisyoso raw siya. Galit na galit si Angelica kaya pinagmumura siya nito. Lihim namang napangiti si Denise. Nawawala talaga sa sarili ang isang nilalang kapag labis ang galit nito. Kinuha niya ang pagkakataong iyon upang sugurin ang nakahinto sa ereng manananggal at buong lakas niya itong sinuntok sa pagitan ng mga mata nito. Mas mabilis man sa kanya si Angelica, ay mas malakas naman siya rito. Umikot ang mga mata ng babae at bumulusok ito pababa. Nagmamadali siyang lumipad pabalik sa mansyon. Kailangan niyang makabalik sa kalahati niyang katawan bago pa makabawi si Angelica. Hingal na hingal siya nang makalapag sa puno kung saan naroon ang pang-ibaba niyang katawan. Ngunit ganoon na lamang ang palo ng kanyang puso nang hindi niya makita ang kalahating katawan kung saan niya iyon inilagak. Halos bunutin niya ang puno sa paghalughog noon, ngunit wala. Nawawala ang kalahati niyang katawan. Kasabay ng kanyang pagkataranta ay ang sigawan naman na nagmumula sa ibaba ng puno, kasunod ng sunod-sunod na pagputok ng barel. Sina Rex at Olga. Nakita siya, dala marahil ng panghahalongkat niya sa puno. Walang nagawa si Denise kundi ang lumipad palayo,
Kailangan niyang makita ang kalahati ng kanyang katawan. Bigla niyang naalala ang kilabot na nadama ng umagang iyon. Si Angelica. Si Angelica ang dahilan nun. Nakita siya nito. Maaaring nasundan siya ng babae at kinuha nito ang kalahati ng katawan pagkatapos niyang magpalit anyo. Panay sigaw lamang si Denise nun habang sige sa kakakampay sa himpapawid. Hindi niya makita ang kalahati ng katawan at papasikat na ang araw. Samantala, ay maligayang-maligaya naman si Angelica nang sumikat na ang araw at tamaan noon ang kalahating katawan ni Denise. Siguradong kasabay ng pagkaabo noon, ay naaabo na rin ang katawan ng magnanakaw na manananggal. Pinagkatiwalaan niya ito at kinaibigan. Ngunit nang makuha ang kanyang tiwala, ay ninakaw pa ang kalahati niyang katawan. Ilang buwan ding nagpakasaya si Denise sa piling ng asawa ng amo nito. Feel na feel ng mahadera ang bawal na relasyon ng mga ito. Ang tagal din niyang hinanap ang bruhang ginamit sa pakikipagtalik sa Rex na yon, ang kanyang katawan. Palibhasa ay hindi nito iyon maisasagawa kung sariling pang-ibaba ang gamit. Sa wakas ay nabawi niya na ang totoo niyang katawan. Noon kasing yung kay Denise ang gamit niya, ay ilang na ilang siyang umihi nang nakatayo.